7. Buhay pa ba ang mga lulo natin ito? O diba? The oldest distillery. Ibig sabihin 1294. May taon bang? Basta. Ito yung ano. Ay grabe. Ayan. Fresh ano? Saan nila kinuha to? Ang bango. Parang pinag-film na. La, isada talatin. Na-imagine nyo ba na meron pala nag-exist ng ganito katagal na distillery sa buong mundo? Isa na rito ang Saudi Arabia na merong rose factory na over decade na ang tinagal at hanggang ngayon operational pa rin sila. Hello Philippines! Ako nga pala si Sam, ang inyong OFW dito sa bansang Arabiano. Welcome to Saudi Arabia! For today's video, tara samahan niyo ako. May first time natin makapasok at mapuntahan ng isa sa pinaka-iconic dito sa Saudi Arabia na Rose Factory. Yes, Rose Factory, ibig sabihin isa siya distilled factory ng mga pabango. At ang pinaka-ingredients nila ay ang bulaklak na rose. Yes, mga ka-colors, ang daming roses na makikita dito sa paligid. At hindi na lang siya tourist attraction, hindi na lang siya factory at dinadayo kasi meron na rin siyang cafe dito. At meron ding tour sa loob ng compound na ito. Yes, ang isa sa sangkap nga po ng factory nila ay ang rose flower. Kung makikita natin sa paligid ng mga ito or kung makikita natin sa paligid dito ay napakaraming mga roses. At ito ay pink roses, mga ka-colors. Although sa ngayon hindi natin nakikita yung full bloom ng mga roses kasi nag-umpisa pa lang sila bubulaklak. Kaya maliliit pa lang yung mga granules nila. Granules? Yes, maliliit pa lang talaga yung mga bulaklak nila kaya hindi pa nakapag-bloom at di natin natunghayan yung kagandahan dahil kakaiba tong roses na to dahil talagang bulaklak pa lang sobrang mabango na. Kaya ito yung ginagamit nilang sangkap para makabuo ng isang pabango out of roses. Dahil itong area na to ay ginagawa na rin siyang tourist attraction at ginagawa na rin siyang pasyala ng kung sino mang gustong pumunta dito. Dahil marami ka rin pwedeng gawin dito. May cafe, may bar, may patindahan ng mga sabon na gawa rin sa roses at iba-iba pa na mapaglilibangan dito sa lugar na to. At inikot nga natin tong area na to. Medyo malawak siya at ang main attraction nila ay yung Garden of Roses na may mga pa-table at pa-upuan sa gitna ng roses na pwede kang maglilay-ngilay, pwede kang mag-happy-happy lalo na kung hapon na dahil pag sa araw ganitong oras medyo mainit na siya at maganda siya tumambay dito pagkahapon or gabi kasi may pa-party-party sila dito. At dito nga meron pang rose shower kung gugustuhin nyo. Ito yung rose shower na pwede kang mag-uulan ng mga roses petals dyan. Yes, dyan banda mismo papasok ka dyan. May bayad nga lang siya ha, hindi siya libre. At ito nga habang iniikot natin yung lugar na to, na-amaze tayo kasi buhay na buhay yung mga halaman dito. Sino ba mag-aakala na sa gitna ito ng desierto sa bansang Arabiano? Interested lang ako sa mga oras na to mga ka-colors kasi first time natin makakita ng actual process na kung paano gumawa ng pabango. At eto nga nasilip natin isa sa mga factory nila. Parang ang daming ang lalaki ng mga kawali. At eto yung flower na sinasabi ko sa inyo mga ka-colors. Ito yung gagamiting pampa-flavor sa pabango. Ito yung mga rose petals na kulay pink. Di ko alam kung marami rito sa Pilipinas pero pag inamoy mo talaga ganyan-ganyan siya. Pag inamoy mo, napakabango na niya talaga as in. So ito nga, pumasok na tayo doon sa factory nila. At ang dami natin nakikita dyan ng mga whatever. Yan mga rose. Water. Water pa lang yan. Tapos nagawin niya yung perfume niya. Niluto na nila. Alam mo, ano lang yan, patak-patak lang yan. Hanggang nakabuo to. Oo, nakabuo siya. Kasi ilang buwan to. Diyos ko, ilang buwan nila yan. Ganyan kadami. Yan, patak-patak lang yan. Parang moist lang. Papatak, yan yan. Yung mga nakukuha nilang rose, ito na yun? Oo yan, yan yung rose na ginigiling nila. Ang linis no? Nagkakatak yan. Tapos doon yung actual product sa kabila. Kasi mabango doon. Asan daw? Dito kami. Grabe siya oh.
Asan ka ng asa? Nandito nga kami. Dito mag-video kayo dito. Happy balas? Balas. 94 pa siya. Ano yung balas? Anong year ito? 1877. Buhay pa ba ang lulo natin ito? O, diba? The oldest distillery. Ibig sabihin 1294. May At ito nga, nakita natin yung sinaunang factory ng Rose Factory na ito. Ito yung pinakauna talaga dito nag-umpisa ang lahat. Sa gusaling ito na maliit lang hanggang napalawak nila. Grabe no, nakakakilabo. Dahil gano'n nakatanda ang factory na to. At hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin siya, operational siya at talaga nagsisilbi siya. Isang pinaka-iconic sa Saudi dahil isa ito sa pinakamatandang factory ng pabango. At dito nabuo ang lahat. Iko alam kung ilang henerasyon ang sumalin-salin dito para ipagpatuloy at magtuloy-tuloy itong negosyo na to dahil napakaganda talaga ang bango dito, ang sarap, ang liwalas, talagang ang lawak ng factory na to at kokonti lang naman yung tauhan nila pero hindi pa sila nagluluto. Di ko alam kung anong process kasi may maraming mga lutuan. Siguro niluluto din siguro yung mga para mga tubig na nabuo nila. Yan kagaya niya nung pagkahaba-haba, ang daming lutuan na nagaganap siguro dyan. Di ko lang alam bakit para saan yan. Although walang formal na nagtutur sa amin. But anyway, makukuha mo na lang in your own DIY, di ba? So, dyan, pupunta naman daw tayo doon sa pinaka-showroom nila. Doon makikita yung display nilang mga collection ng mga pabango, iba-ibang mga flavor, iba-ibang mga scents, iba-ibang mga klase mula sa pinakamura, pinakamahal, hanggang pinaka-eleganting mga pabango at ano-ano. Dito na rin yung mga tinitinda nilang mga pabango. Kung gugustuhin dito mo, maapoy lahat ng gusto ng klase ng pabango. Meron sila dito mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki at napakarami nilang ang klase ng pabango na nandito na pwede mo subukan at pwede ka syempre bumili dito. Ito yung pinaka-center nila dahil sila din yung nagsusupply sa Makkah, sa Madina ng mga mosque. Sila yung nagsusupply ng mga pabango doon. Napapansin natin pag mga pumapasok tayo sa mga hotel, sa mga mall, or sa mga simbahan, or sa mga mosque nila, babang isa sila sa mga nagsusupply at maaaring yung mga pabango nila ang ating naaamoy. Hindi lang siguro natin pero ang babango talaga, mga tinitinda nilang o mga ginagawa nilang pabango dito. Kaya nakaka-amaze na talagang buhay na buhay hanggang ngayon. Kaya sabi ko nga siguro balang araw pag mamimili tayo dito ng maraming pabango, iuwi natin sa Pilipinas, di ba? At nakakatuwa lang na na-experience natin tong ganitong mga klase ng napakahalagang history na nagiging bahagi na siya ng sangkatauhan ng Saudi. Alright mga ka-colors, maraming salamat sa inyong panunood. At hanggang sa muli, samahan niyo ulit ako si Sam. Hindi bukas, hindi mamaya, kundi now na!